And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Salubong ng kahit sino. But you caught my attention. No, hindi lang pala ako, kundi lahat ng nasa loob ng cafeteria. Dahil tinapunan ka ng juice ng kilalang bitch sa school that time. Pinagtawanan ka ng lahat, including me. Dahil tropa ko ang nagtapon ng juice sa'yo. Yes, I'm a bad boy, bully, rule breaker, and even macboy kung tawagin nila. Nakukuha ko lahat ng girls na magustuhan ko. Because I have money, I have the looks. Hindi ako marunong gumalang kahit sa mga professor. In short, wala akong sinasanto. Wala akong kinakatakutan. While ikaw yung tipo ng babae na kahit ibuli mo ng paulit-ulit, insultuhin at gawan ng masama, hindi mo iisiping lumaban. I heard, galing ka sa Christian school. At lagi ka ding laman ng simbahan and even charity houses. Yung tipong kapag kinausap mo, mukhang lahat ng sasabihin sa'yo, Bible verses. Sobrang bait mo. You are very simple na dahilan kung bakit hindi ka napapansin. Pero sobrang mapaglaro nga ang tadhana. One time umuulan nun. Wala akong dalang payong at hindi ko pa nadala yung kotse ko kasi sumabay lang ako sa tropa ko sa pagpasok. Ikaw, inalok mo ko na sumabay na sa'yo dahil may dala ka namang payong. Ewan ko. Pero, nature mo na yata ang tumulong. So, no choice ako. Kasi maaabutan na din ako ng pagtaas ng tubig. Dahil sobrang lakas ng ulan that time. Halos tawagin ko pa lahat ng santo. Hindi ako madalas magdasal, pero nagawa ko yon para lang hilingin na wag akong makita ng tropa ko na kasama ka. Kasi alam ko, pagtatawanan lang nila ako. Hanggang sa mas lumakas pa yung ulan, na tipong hindi na kaya ng payong mo. So I decided na sumilong muna. Pero grabe, ang pagkakataon nga naman. Nagpapagpag na ako ng tubig sa braso kasi nabasa na ako ng ulan. Nang ma-realize ko kung saan tayo sumilong. Sumilong tayo sa simbahan. Habang nakasilong tayo, bigla kang nagkwento. Kung ano-ano yung mga pinagkukwento mo sa akin na parang close na close tayo. Nagtataka pa nga ako kasi diba dapat may galit ka sa akin? Kasi kami yung nangunguna sa pangtitrip sa'yo sa school. But no, you did not. Mabait ka nga pala. Hindi ka nga pala nagtatanim ng sama ng loob. That time, nahiya ako sa'yo. Bigla akong nakonsensya sa mga ginawa ko. Tumigil yung ulan at nakita ko na lang ang sarili ko habang kasama kang naglalakad papunta sa bahay ninyo. Yes, hinatid kita dahil aliw na aliw ako sa mga kwento mo. Yung boses mo na parang sobrang lambing, parang walang problema. Para akong nagayuma. Hanggang sa sinasabayan na kitang tumawa sa mga nakakaaliw mong kwento. At that moment, that is the start of everything. Naging close tayo.
Kahit sa school, lagi kitang sinasabayan sa tuwing kakain ka sa cafeteria. Hindi ka na mag-isa, hindi ka na tinutukso. Hindi ka na binubuli. At sabi mo nga, na dahil sa akin yun. Kasama kasi kita kaya hindi nila ako ginagalaw. Nakangiting sabi mo. Bakit naman? Curious na tanong ko. Sikat ka eh, sagot mo. Sobrang saya ko tuwing kasama kita. Parang walang problema. Ewan ko pero nahawa na ata ako sa pagiging optimistic mo. Sobrang daming nagbago sa akin. Hindi na ako sumasama sa mga tropa ko. Hindi na ako napapasama sa mga gulo. Kasi lagi mo na din akong sinasama sa simbahan tuwing pupunta ka. At nagvo-volunteer din ako sa charity programs. Tinuruan mo akong maging simple lang. Maging kontento. At magpasalamat sa kung anong meron ako. Tinalikuran ko lahat ng hindi magagandang gawain. Natuto akong maging mabuting tao. Lahat yun dahil sa'yo. Dahil sa'yo, Ann. Then I decided na ligawan ka. Noong una ayaw mo. Pero hindi mo sinabi yung dahilan. Kaya pinakita ko na seryoso ako. Ilang months din bago mo ako sinagot. Sabi nga ng daddy mo, wag mo daw akong pahirapan. Pero aaminin ko, noong una alam ko na ayaw sa akin ang pamilya mo. Siyempre, sino ba namang magulang nagugustuhing makatuluyan ng anak niya ang isang lalaki na hindi maganda ang background? Pero dahil mahal kita, pinatunayan ko sa magulang mo na karapat-dapat ako. Everything in our relationship is so perfect. 2 years has passed. Sa 2 taon, sobrang saya natin. Minsan nga naiisip ko na sa sobrang perfect, merong mali. Pero hindi ko na iniisip yun. Kasi ang mahalaga sa akin, nandyan ka. Nandyan ka para gabayan ako lagi. Para itama ako kung nagkakamali na naman ako. Para sabihin kung bumabalik na naman ako sa dating ako. Pero tama nga sila. Walang perpekto. Dumating yung araw na kinatatakutan ko. Yung makita ko yung mali sa perpekto nating mundo. Months rin natin nung sinabi mo sa akin na may sakit ka. Kaya hindi ka na magpapatuloy sa pag-aaral. Sabi mo, titigil ka na. Kasi hindi mo nakakayanin. Hindi ako naniniwala. Kasi, baka isa na naman yan sa mga gimmick mo. Mahilig ka dun, diba? Jonah, sorry. Jonah, sorry. Sorry. Yan. Yan lang yung paulit-ulit mong sinasabi habang umiiyak ka sa harap ko. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Ayoko pa ding maniwala. Hanggang sa makita ko mismo nang mawalan ka ng malay. Isang araw nang nasa bahay niyo tayo. Sobra yung kaba ko. Habang buong pamilya mo nagkakagulo na. Tinakbo ka agad namin sa ospital. Nagsusorry ako sa daddy mo kasi iniisip ko na baka sobra ka lang napagod sa gala natin yun. Pero umiyak lang siya sa harap ko. Tapos tuloy-tuloy na ding tumulo yung mga luha ko. Totoo nga. Totoo nga ang may sakit ka. At sobrang lala na. Parang guguho yung mundo ko noon.
minsan hindi ko kaya. Hindi ko ma-imagine yung bukas na wala ka. Umalis ako sa ospital at nagpakalasing. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit hindi ko man lang napansin? Na sa tuwing magkasama tayo na bigla ka nalang manghihina at aayain ako pa uwi. Bakit ngayon pa? Bakit ikaw pa? Naisip ko na bakit sa sobrang daming masasamang tao, bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa na walang ibang ginawa kundi gumawa ng kabutihan sa iba? Bumalik ako sa ospital kinaumagahan. Paakyat pa lang ako ng hagdan papunta sa kwarto mo. Tuloy-tuloy na yung luha ko. Hanggang sa makita na kita na nakahiga sa hospital bed. Nakangiti sa akin. Nagsorry ka, ipinaliwanag mo lahat sa akin. Pero bakit ganun? Tingka? Parang nagkaroon ako ng rason para magalit sa Diyos. Nagkaroon ako ng dahilan para matakot. Sabi mo sa akin. Lagi kong iniisip na sana panaginip lang ang lahat. Nang hindi nangyayari sa ating dalawang to. Kitang-kita ko ang pagdaan ng araw at ang unti-unting paghina ng katawan mo. Madalas ka na rin sa ospital dahil sa paglala ng kalagayan mo. Gusto kong manghina noon, Ann. Pero hindi ko ginawa kasi alam ko na gusto mo maging malakas ako. Gusto mo maging malakas kaming lahat, pati yung pamilya mo. Hindi lang ako yung apektado kasi saksi ako sa sakit na nararamdaman ng pamilya mo. Hindi kita iniwan. Lagi akong nasa tabi mo. Lagi kong pinagmamasdan yung pagtulog mo. Lagi kong hawak yung mga kamay mo. Awang-awa ako sa'yo. Halos hindi ako makatingin sa'yo sa tuwing nahihirapan ka. Gusto kong kunin na lang yung sakit. Ayokong makitang nahihirapan ka pero wala akong magawa. Hindi mo alam pero kahit nasa bahay ako, umiiyak pa din ako sa harap ng parents ko habang sinasabi ko kung gaano kasakit yung nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, naisipan kong pumunta ng simbahan. Yung simbahan na sinulungan natin nung nagpatila tayo ng ulan. Humingi ako ng himala. Umiiyak ako habang nagdarasal. Nagmamakaawa ako sa Diyos para lang pagalingin ka niya. Hanggang sa bigla na lang akong natawa sa sarili ko. Kasi naisip ko na yung dating Jonas na walang kinatatakutan, ngayon ay parang batang walang tigil sa umiyak. Walang tigil sa pag-iyak dahil nagmamakaawa. Pero hindi pala lahat ng dasal natutupad, no? Ngayon, it's your first death anniversary. And thank you. Thank you sa lahat ng tinuro mo sa akin. Mahal na mahal kita. Minsan kapag miss na kita, hindi ko alam kung sino yung sasandalan ko. Ganun pa rin ako. Guhong-guho pa din ako. Hindi ko pa rin matanggap
Malungkot pa din ako. Sorry, Ann. Hindi lang kasi ako sanay nang wala ka. But remember, you always give me hope. Alam kong kasama ka ni God. And please, pakisabi naman sa kanya na tanggapin ako dyan, ha? Thank you sa pagbago sa akin. At oo nga pala, tuwing weekend, lagi akong napunta sa bahay niyo para bisitahin yung parents at kapatid mo. Yung charity programs na sinasamahan natin. Ayun, pinagpapatuloy ko pa rin as volunteer. Yung pangarap natin, huwag kang mag-alala. Tutuparin ko yun lahat-lahat. Alam ko na hindi ako nag-iisa sa pagtupad nun. Dahil ramdam ko na nasa tabi lang kita. Hindi man nakikita. Pero Ann, nararamdaman ko, nakapiling pa rin kita. I miss you. I love you, Ann. I know heaven would be the right place for you. Malinsangan na umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa namang edisyon ng Sino Ako? Viral ngayon online ang isang tsuper na nagngangalang si Alan dahil tumirik ang kanyang jeep na may rutang Alabang sa Pote. Hindi pala sira ang jeep ni Alan, kung hindi naubusan na ito at natuyuan Oh my God. ng diesel. Sa kuha ng cellphone video sa isa sa mga pasahero ni Alan, kitang-kita na humahangos pa si Alan. Tanghaling tapat para dumiskarte ng diesel habang hiyang-hiya na siya sa mga naabala niyang pasahero. Ang iba ay bumaba na lang dahil nainip na at nainitan. Natagalan si Alan dahil naghanap pa siya ng gasolinahan na magbigay ng galon para sa kanyang diesel. Ayon pa sa ilang tsuper na katulad ni Alan, nakapag-uwi na lamang sila ng 250 hanggang 300 pesos sa halos 12 oras na pamamasada. Ikaw, kabisyo, anong may ambag mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Easy. Ang ambag ko ay Kifi. Ay! Gusto rin ng driver. Teka lang. Uy, grabe yan ha. Yung ano nga, Nalulungkot Tita Max, naman ako. may ibang pasahero nga nagsabi na na hindi minsan pasobra na yung binibigay nila. May driver na to, sabi, umiiyak. Kahit di pa nagtataas no. May driver na umiiyak na jeepney driver, sabi niya, grabe hirap na ng buhay. May pasahero na siya na nagbayad ng 100, hindi na kinuha yung sukli. So yun, pasalamat na lang siya. Thank you Si po. Mang Kanor talaga. Ngayon mo patunay. Ako yun, yung nagbigay ng 100. Magkano pa masahe, Tracy? Oh, di ba? Ba't ka nag-jeep kung mayaman ka? Para nga makatulong sa mga jeepney driver. Sa bagay. Ay, buti na kalusot. Pero 'di ba, kung ikaw sasakay ng jeep ngayon, maawa ka eh. Kahit kahit di sila manghingi, ikaw na mismo magkukusa dahil nga sa hirap nga ng buhay. Pero paano naman daw yung mga commuters na nahirapan na rin?
Dahil Kaya nga nagtaas lahat na tayo pamasahe. 'di ba? Samantalang sila UK tour. Yan, nag-abroad, di ba? nag-abroad, Yung mga nag-abroad, korap, abroad. nag-abroad, palamig-palamig lang. Diba? Samantalang tayo, hindi pa rin sinusulan yung urgent na pangangailangan. Tapos sila, pero pumasok tayo sa trabaho kasi kawawa naman sila. Baka wala silang panggas, di ba? O walang gasolina ng ano nila, chopper nila, tsaka private plane nila. Ay, Kawawa yung naman. iba nga daw, hindi nga pumapasok pero present pa rin. Oo, 'di ba? So, bayan pa Nakakahiya rin. naman. Oo, correct. Wow, yang Baka iya tayo kailangan sa mga nilang ganyan. ng Oo. pang-shopping ng anak nila, Oo. pang LV, kawawa naman. Bayaran pa naman ng tax o magbayad daw tayo, sabi nila. O kawawa naman sila. Kailan ba maibababa yung yung presyo ng gas talagang? Wala affected tayo. Ay. Top 1 pa naman tayo sa sobrang taas ng gas. Kaya Top nga. 1 na naman. Lagi lang tayong top 1. Chismosa, top 1. Oh. So Corrupt. kaya top 1. Top 1 na ba? Hindi pa naman. Nasa top 10. Top 3. Grabe, no? Dapat maunahan na. Mayaman sana tayong bansa. Pero sige lang. Sabi nga Babaero lang kayo. Paano na naman? Kasi pag maraming babae, kailangan maraming ikurapin. Oh. Ay, Kasi kawawa yung para mga Jeep maraming nila, eh. kailangang i-maintain eh. Pero may nakita akong post din ni Boss Toyo. Mimigay din siya ng panggas sa mga Oo, riders. oo. Sachet. Hindi yan sachet, legit yun. Naka-bote-bote. Kasi nakita ko nakasashay eh. Oh. Iba yun. Oh. Diba, yung iba kasi tumutulong. Meron ding may isang coffee shop din sa may Antipolo na namimigay din sila ng pagasolina sa mga riders. Parang tulong mo na lang, giving back sa community. Naalala mo nung pandemic, meron tayong community pantry. Bibigay ka ng mga Donate ka. kung anong sobra sa bahay nyo. Yan, itlog, gulay, tapos yung mga wala, kukuha na lang doon. Diba? So, ay, nako. Lord, tulungan mo Kaya kami. hanap ako ng apam. Bakit naman? Para hindi ko problema yung gasolina. Tsaka Di diesel. ba sila na problema doon? Hindi, pero may pera yung apam. Sa bagay. Kaysa Pinoy, lolokohin ka na. Mihingang ka pa. Hindi yung... Hindi ka pa magbabayad ng motel. Aray ko! Diba? Ba't tumawa si paring doon? Nakarelate kasi si paring dude. May mga Ay, taga nako. RNN Construction Team. Good morning. Papuntang Mexico, Pampanga. Good morning. Yung team, Diskarte sila doon para, siyempre. para mga pambabae. Bigay namin kalakal daw. Aray mo, Aray mo. Boss Dodge. Oy, Daddy Dodge, good morning sa iyo dyan. At sa Morning. bandang Danabs, good morning kay JR. Hello sa inyo. Thank you. Daghan salamat. Oo. Kaya, padayon. Hindi, wala tayong no choice eh. Ultang ako 9,000 eh. 9,000 agad. Sabi naman yan. Sabi naman. Kaya sige, tatanggapin ko na lang yung indecent proposal. Aray mo! Aray mo, baka! May mambas na naman, may mambas. May mangbas na naman. Sige. Ganyan talaga kayo. Wala namang magawa sa buhay yan sila. Yung basher. Yung, yung basher Yung nga. basher. Oo. Sana nga mahuli na yung mga yan. Yung kurap. Yung korap. Bakulong Yung korap. at basher. Sabay na yan silang dalawa. Ano ba pinag Ba't gumaganon-ganon yung mata mo? Maniwala ba kayo sa amin, guys? Hanggang kasi po tayo mga kabisyo. Dito lang sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Expected ko dahil nakainom, hindi siya tatayo. Tatayo pa rin pala siya kahit na may hangover. Ilang taon ba itong pinag-uusapan natin? 44. 44! Isang beses, nag-aya talaga siya sa kanila na parang noong una natatakot pa ako kasi nga baka mamaya may makakita sa amin, ganyan. Tapos hanggang sa sabi niya, hingi lang ako ng yakap, sabi niya gano'n. Sa afternoon, ayun na yung nangyari. Ano? Pababa ko na ng pababa. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Then, ayun na, Diyos ko po, nag-standing ovation na talaga. Pumalakpak ka. Oo, kasi kala ko talaga nagme-maintenance, hindi na obra. So, edi syempre, nandun na tayo. Mag-iinarte pa ba tayo, di ba? Edi, sinubo na. My God, sagad.
So anong ginawa mo nung nilunok o niluwa? Siyempre, nilunok. Ayan. Sabi ko sa'yo, pag mahal mo, nilulunok eh. Siyempre, di ba, pagka sinubo mo, di siyempre, hindi naman dun matatapos yun. Siyempre, pagkatapos nun, nagwala na siya. As in. Tapos nagsimula sa leeg, my God. Pagdating sa leeg, ayan na, pababa na ng pababa. Hanggang sa dumating na dun sa pinakababa. Kinain niya yun. Pinakain mo siya. Oo, pinakain ko siya. Tapos nung kumain siya, tapos ayun na nga, hindi ko in-expect na ganun pala yun. Na ano? Kasarap. Mukbang, gano'n? Yeah, oo, mukbang. Mukbang. Di mo inaasahan na ganun siya. Bakit hindi ba to nangyayari sa'yo nung kasama mo yung asawa mo? Oo, yung dati. Magkaiba sila. Paano magkaiba? Kasi ito gentle. Gentle. Ano yung tinatapik-tapik muna, gano'n? Hindi. Iba kasi yung haplos. Nabusog siya. Siyempre. Nabusog ka din. Naman, kasi nilulon. Ibang klase. So overall, yung experience mo na yon, i-rate mo siya. 10 is the highest, 1 is the lowest. Gaano kasarap ang experience na yon? 10. Wow, 10 over 10. 10 talaga. Babalik-balikan ba? Sarap Oo. niya. Totoo. Sarap niya. Ano? Yung tipong pwede mong sagutin yung ex niya na magsisisi kang iniwan niyo siya. At maiinis kang nasa akin siya. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At nagbabalik ng radio DJ na maraming alam sa love, pero walang jowa. Minsan nakakahiya yun, no? Lagi ako napapansin sa public. Sabi, uy, di ba ikaw yung love radio DJ na talaga nga namang maraming sinasabi tungkol sa pag-ibig pero wala naman jowa? Wow! Mga walang hiya rin talaga minsan ng mga tao. Ingat ka, boy Pindot! Anyway, mahal, balik na tayo sa usapang pag-ibig mula sa Spice. Yung pa muna si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 dapat mong bawasan. Tandaan nyo yung root word or keyword dito ay talaga nga namang bawasan lang, hindi tanggalin. Kasi kapag tinanggal mo, wala nang spice up ang relasyon nyo. Bawasan lang natin to, ha? Na talaga nga namang need mong bawasan para hindi ka laging iniiwan. Ito na, sabi ko kanina, mahal, una, bawasan ang pagiging seloso o selosa. Diba? Diyan papasok yung mga pagkakataon na dapat magselos ka on a right basis. Ano ibig sabihin nun? Paano kung may nakita mo lang picture na may katabi yung jowa mo, magseselos ka agad, papalakihin mo? Mali yun. Hindi yun sweet. Ang tawag doon, toxic. Diba? Tsaka mahal, huwag ka masyado ma-paranoid. Huwag ka magselos kung may kasamang iba ang jowa mo. Hindi naman kasi lahat ng ginagawa ng tao ay talaga nga namang ginagawa rin ng mga manloloko. Diba? Kung ikaw ay may trauma sa ex mo, ikaw ay pinagpalit sa kasama niya at nahuli mo sa picture, hindi naman ibig sabihin nun, gagawin din yun ng jowa mo ngayon. Diba? Di naman lahat ng tao pare-pareho, kaya yung trauma mo sa ex mo, iwan mo sa likod. Kung ikaw ay nasa relasyon na, respeto naman sa jowa mo, wag mong paghinalaan, di ba? At ang pangalawang dapat mong bawasan, mahal, ay talaga nga naman ang pagiging toyoin. Eto bawas-bawasan nyo utang na loob. Hindi ko naman sinasabi na puro babae ang may toyo. Kadalasan lang naman babae ang may toyo, pero may mga lalaki rin naman talagang tinotoyo. Bakit mabawasan to? Kasi mahal, nakakapagod sa partner mo na lagi kang susuyuin sa maliliit na bagay. Diba? Ano pa, yung susuyuin ka kasi trip mo lang magpasuyo. Ay nako.
Nakakapagod yung ganyan. Yung mga nasisira talaga ang communication dahil nagtatampo ka o tinotoyo ka. Minsan gusto makipag-usap ng partner mo, gusto ng comfort, tapos uunahin mo pa ang mood swings mo o di kaya ang toyo mo. Saan naman pupunta yan? Sa away. Diba? Tandaan nyo, jumowa kayo ng tao, jumowa kayo ng merong trabaho, jumowa kayo ng meron ding sariling buhay. Tapos ang ini-expect nyo kapag tinoyo kayo, mahuhulaan niya ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Jowa ang hinanap mo, hindi manghuhula. Nanggigigil ako sa mga toyoin na to. Diba? Minsan kasi nakakasira yan ng relasyon kapag sobra-sobra. Always remember, mahal, na ang toyo ay condiments o di kaya sausawan sa pagkain, hindi inuugali. Ay, shoutout natin yung mga toyoing tao dyan. Shoutout natin yung mga may jowang may toyo dyan. Congratulations sa inyo. Naka-jackpot kayo, ng maalat-alat na partner. Diba? Yung mga dyan yung malalakas yung toyo. Hindi ko sinasabing puro babae to pero kadalasan talaga babae ang may toyo. Bawas-bawasan nyo naman para imbis na suyuan, imbis na away, imbis na conflict sa relasyon, doon na kayo sa sweet moments o di kaya bembangan. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Huwag mong ililipat ang radyo hanggang 9pm pa naman si Kim Chino at ako'y magla-live sa aming FB page. Ay nako, kulitan tayo doon at makikita nyo si Kim Chino parang state witness ang get up. Sige na mahal, balik na tayo sa Rakrakan Music. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Muli, oras natin sa buong kapuluan is already 11:27pm. At kasama nyo pa rin po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama mo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban mo, DJ Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Purple na lang po. Purple. Purple. Wow, parang Opo. purple heart, no? Purple, ilan taon na po kayo? 43 po. 43. Opo. Isang lupalop naman po kayo galing. Hong Kong po. Hong Kong. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Purple 43 from Hong Kong. Ano ang top secret mo? Ginoghost ako ngayon ng taong sobrang nagpakilig sa akin. Ginughost ka ngayon ng taong sobrang nagpakilig sa'yo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Kwento mo sa amin, paano nagsimula ang lahat ng to at bakit ka naman ginost nitong taong to? I start ko na lang sa pinakaano talaga. Pinakaumpisa. Kung paano kami Kakilala. nagkakilala. Okay po. Nakilala ko po siya sa isang dating apps. Oh. Actually, po ako? Byuda po ako. Wala po akong asawa. Nagkakilala po kami sa isang dating apps. Tapos po, consistent naman yung tawagan namin, ganyan, gabi-gabi. Tapos, bigla na lang parang too good to be true, parang ganun ba, na parang hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi niya, na halos 1 week pa lang kami magkakilala,
ang dami na niyang mga pinangako sa akin, ang dami na niyang mga pangarap, mga ganun pa. Sabi Wait lang, Purple totoo ba yan? Wait lang, Purple. Bago natin isa-isahin to mga pangako niya sa iyo at mga sinabi niya sa iyo, pwede mo muna bang i-describe sa amin kung anong itsura nitong taong to na nakita mo sa dating app? Okay naman po yung ano niya. Okay naman po yung itsura niya. Hindi naman siya masyadong katandaan. Mas matanda lang siya ng konti sa akin. Medyo chubby. Okay naman. Okay naman siya. May kamukha ba siyang artista? makipag-usap. Siguro kung maliit-liit lang ng konti ang mukha ni Trillanes. Wow, politiko pala to. Kasi medyo maliit yung mukha niya eh. Pero ganun yung shape ng mukha. Trillanes. Oo. Pogi yun ah. Oo, Pogi pogi. lang. Pogi yun, Pogi yun. Pogi. Okay. Okay, so medyo kahawig ni Trillanes. Trillanes. Okay. Opo. Tapos, Ayun po, ang dami niya mga pinangako ko sa akin. Sabi niya, pakakasalan niya ako. Sabi ko, nagulat ako. one Sabi week ko, pa lang? Oo, sabi ko, uy, totoo ba to? Totoo ka ba? Sabi ko, totoo ka ba? Sabi ko, kasi ayoko ng lukuhan. Kasi, actually, nanggaling po kasi ako sa isang long time relationship na matagal din akong nag-move on. Apo. Bali, 2 years po ako bago naka-move on. Tapos nakilala ko itong taong to. Tapos, ayun, sabi niya, basta magtiwala ka lang sa akin, sabi niya. So, ayun, sinasakyan ko po yung ano niya. Pero, hindi pa talaga as in na naniniwala ako sa kanya. Parang kinikilala ko pa talaga siya. Tapos, ayun na. Kasi that time kasi nasa ibang bansa siya. Nasa Europe. Tapos, sabi niya, in 2 weeks daw, uuwi daw siya ng Pinas, magbabakasyon daw siya, sabing ganun. Gusto niya akong makita, gusto niya akong pauwiin. Ay sabi ko sa kanya, wala akong pera, sabi ko. Kasi ayokong gumastos, ayokong baka mamaya hindi naman siya totoo, parang ganun ba? Tapos sabi niya, kung ako ang mamamasahe sa'yo, uuwi ka ba? Ay? Kung hindi magbigay ka ng pamasahe, sabi ko. Nagbigay nga siya ng pamasahe, tinawin niya ako, nagkita kami. Tapos nung nagkita kami, mas lalo akong kinilig kasi nagsinta kami doon sa Quiapo. Doon mismo sa loob ng simbahan, nag-commit siya sa akin. Sabi niya, ikaw lang mamahalin ko, sabi ganun, pakakasalan kita. Yung pangarap mong kasal, ibibigay ko sa'yo yun, sabing ganon. So ako, parang naniwala talaga ako sa kanya kasi sa loob ng simbahan yun eh. So nag-commit din ako sa kanya. Sabi ko, hindi rin kita iiwan, sabing ganon. Kung ano mga pinangako ko rin sa kanya na pinaninindigan ko rin naman. Hanggang sa ngayon, pinaninindigan ko rin naman. Tapos later on lang kasi, hindi matapos yung pagkikita namin na yon, bumalik na ako rito. Tuloy-tuloy pa rin yung communication namin. Tapos after 1 month, pinabalik niya ulit ako ng Pinas, pinauwi niya ulit ako. Tapos sabi ko, bakit ba hanggang kailan ba ang bakasyon mo diyan? Sabi niya, magtatagal pa daw siya. So, pinabalik niya ulit ako, nagkita ulit kami. So ganun pa rin, masaya pa rin ako, excited pa rin. Kaya lang, ewan ko lang, may biglang pumasok sa isip, sa utak ko na gusto ko i-check yung phone niya. Pinakita naman niya sa akin. Tapos, nagulat ako nung nakita ko sa messenger niya. Ang dami niya palang ka-chat. Ang dami niyang, siya yung nag-initiate ng conversation talaga. Ang daming babae. Tapos nagsisend pa siya ng selfie niya. Pero naman siya, hindi naman siya bastos na ka-chat kasi. Parang lang ako ba? Sabi ko, na-disappoint talaga ako. Sabi ko, naniwala ako sa'yo. Bakit may ganito? Sabi ko. Tapos, ayun, humingi siya ng tawad sa akin. Nangako naman siya. I will never make the same mistake. Sabi niya ganon. So, pinatawad ko siya. Binigyan ko siya ng chance. Sabi niya, ngayon pinatawad mo ko. Huwag mo naman, baka naman mamaya,
uulit-ulitin mo sa akin na yung nagawa niyang kasalanan, ganun. Sabi ko, sige, hindi ko na uulitin yan. So, pagbalik ko dito, okay pa rin. Kaya lang, siguro mga December, may napapansin ko na sa kanya na hindi na siya consistent ba. Yung pagiging parang, kasi mahilig siyang mangarap eh. Mahilig siyang mangarap na kasama ako. Nawawala na yun. And every time na magkausap kami, nawawala na yung mga lambing niya, mga pangarap niya. Tapos, iniintindi ko na lang siya kasi ilang buwan na nga siyang tambay sa Pinas, baka mamaya stress lang siya. Anyway, hindi ko po pala nabanggit. Siya, din siya, kaka-break lang din niya dun sa ex niya nung nagkakilala kami. At nung time na yun parang nagkaroon daw siya ng anxiety na halos araw-araw siyang umiiyak. Sa tuwing nagkakausap kami, umiiyak siya. Parang nagrarant siya sa akin. Tapos, ayun, mga bandang December po, napapansin ko po sa kanya na sa tuwing nababanggit yung ex niya, parang yun ang nagpapatrigger dun sa anxiety niya. Na nag-iiba na kaagad yung mood niya, na ibang tapos iiyak na kaagad siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa ba naka-move on? Sabi ko, sana bago ka pumasok sa relasyon, sinigurado mo muna na okay ka na. Kasi ako wala akong sabit eh. Sabi ko, kaka-move on ko lang din dun sa sa ex ko. Ayoko naman na bang parang papasok na naman sa maling relasyon. Ayoko nang ganun. Gusto ko kasi tumatanda na ako, sabi ko. Ayoko ng mga ayoko na ng lukuhan. Gusto ko yung makakasama ko na ba sa habang buhay. Sabi niya, kung hindi pa ako nakamove on, hindi na kita niligawan. Sabi ganun. Sabi ko, napapansin ko lang kasi parang every time na mababanggit yung ex mo, ayun, natitrigger ka agad yung anxiety mo, ganyan. Tapos, naapektuhan naman yung imbis na oras natin na mag-uusap tayo, nawawala na kasi mainit na yung ulo mo, ganyan. Tapos nagiging na rin siya, nagiging gaslighter na rin siya na sa tuwing magtatanong ako, kahit mga simpleng bagay lang na like, pag nagising ako na madaling araw, tinitingnan ko siya na online, tapos nakita ko siyang online. Tapos hindi ko muna siya i-message. Kinabukasan, yung sa umaga na, kasi nagiging routine namin na bago ako mag-start ng work, tatawag muna siya sa akin, ganyan. Tapos tinanong ko siya. Sabi ko, gising ka pa pala ng ganitong oras? Late na yun na. Sino ka-chat mo nun? Tapos ang sagot niya, ba't naman ako magigising ng ganyang oras? Sabi niya, sino naman i-chat ko? Baka ikaw ang may ka-chat. Parang binabaligtad ako ba? Sabi ko, ikaw nga nakikita nga kitang online, tapos magdi-deny ka pa. Tapos, ayan na, yung galit na kaagad siya na mas galit pa siya sa akin ba? Parang mas galit siya sa akin. Tapos ako naman, tumatahimik na lang kasi ayoko ng gulo. Ayoko ng lumaki pa. Maliit lang naman na bagay. Ayoko palakihin. Tapos, Purple, matanong lang namin. Nagkikita kayo neto, di ba ni Guy? So may mga nangyayari sa inyo, tama? Opo. Okay. Tapos, namuhunan siya ng pamasahe sa'yo papunta ng Pilipinas. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Pero ikaw ba, wala ka bang nilabas sa kanya? Baka kasi namuhunan itong guy na to para makauwi ka, yung nabilog ka na niya, napangakuhan ka na niyang papakasalan mo siya, may hiningi na sa yung ibang bagay na hinirit bigla. Wala siyang hiningi sa akin. Wala siyang hiningi. Pero may na-share akong konting money sa nung nagkita kami. Siyempre yung sa pagkain-kain, mga ganyan. Oo, pero hiningiang wala. Wala siyang hiningi sa akin. Ayos. So Purple, gaano kayo katagal nagkaroon ng relasyon neto nung guy na to? Bago lang po kami. Actually, ngayong araw na to, mansaringan namin magsi 7 months na sana kami. 7 months lang palang. Oo, bago pa lang. Tapos, ito na nga, nitong December, bago magbagong taon,
nagpahiwatig na siya sa akin. Iba na yung ano niya eh. Every time na mag-uusap kami, palagi na kami nagtatalo. Tapos pag may gusto akong linawin sa kanya, magtatanong ako, inuunahan niya ng galit. Sabi ko, ba't ka ba nagagalit ka agad? Sabi ko, nagmumukha kang guilty niyan eh. Ba't di mo ko bigyan ng ng linaw, ng paliwanag para makuha ko naman yung tamang sagot. Yung gusto kong marinig na sagot. Tapos minsan, para bang nang-aasar na sinasabi na lang niya na, ano bang gusto mo marinig? Na oo, ganyan. O sige na, oo na. O ano, masaya ka na? O, parang gumaganon ba na? Tapos, kahit mali niya, hindi siya nagsusorry, ganyan. Tapos sinasabi ko yun sa kanya, sabi ko, hindi mo man lang maamin na mali mo, hindi ka man lang mag-sorry, ganyan. Tapos sasabihin naman niya sa akin, ayun lang pala gusto mo, sige sorry. Ganun ba? Parang hindi siya sincere na ano. Tapos nung December, bago mag-New Year, bigla siyang nawala. 1 week siyang nawala. Tapos ang paalam niya sa akin, doon daw siya mag-New Year sa bahay daw ng pamangkin niya sa Batangas. Tapos inunahan na niya kaagad ako. Sabi niya, doon walang signal doon ha. Sabi ganun, walang signal doon, hirap ang signal doon, baka hindi ako makakontak sa'yo. Eh syempre ako naman nag-iisip naman na, ganun ba kahirap ng ng signal sa Batangas na Sabi ko, tapos nakikita ko naman na paminsan-minsan nag-online siya. Nag-online lang siya para mag-update sa akin, ganyan. Tapos wala na. Purple, Tinatawagan ko siya sa number po. sorry maputol lang kita. Gusto ko lang din malaman, tingin mo bakit biglang nagbago yung timpla ng pagmamahal niya? Ang sinasabi niya sa akin, nagiging nagger daw ako. Sabi ko naman, nagger ba yung magtatanong? Sabi ko, nagtatanong ako kasi may gusto akong malaman. Tapos, ang isasagot niya sa akin, galit ba? Nagagalit ka agad siya na mas malakas pa yung boses niya sa akin na sumisigaw siya. Sabi niya, nakakahiya na sa kapitbahay dito, naririnig na yung boses ko. Sabi ko, hindi ko naman sinabi sa'yo yung sumigaw ka. Sabi ko, ako nga, mahinahon nga lang ako sa'yo, ikaw yung sumisigaw dyan. Nang binabaligtad niya ako ba? Tapos, yun, ginagawa niyang dahilan na nagiging nagger na daw ako, nagiging toxic na daw yung relationship namin. Tapos siya pa ang nagsasabi sa akin na nakakapagod ng araw. Sabi ko, ako mas pagod na rin ako. Sabi ko, sa totoo lang, mas Purple, pagod na rin di ba ako. nangako siya sa'yo na gusto ko niya pakasalan tapos biglang Yun na nag-switch nga eh. yung pinapakita niya sa'yo? Tingin mo ba Kaya wala ring bang dahilan na pwedeng maging ganun yung pinapakita niya sa'yo dahil may mali ka rin sigurong naparamdam sa kanya? Tinitignan lang natin ha. Wala talaga ko maalalang may mali ako sa kanya. Kasi sinasabi ko sa kanya, kahit sa sarili ko, hanggat maaari iniiwasan ko na makagawa ko ng kasalanan sa kanya. Kahit sa isip ko man lang, wala akong balak na magloko o gumawa ng kasalanan sa kanya. Kasi seryoso ako sa kanya eh. Siya na yung na iniisip ko talaga na siya na yung gusto kong makasama. Siya na. Sinasabi ko nga sa kanya na kahit hindi na matuloy yung sinasabi mo na pumunta tayo ng Europe, kukunin mo ko. Kahit siya na lang tayo sa Pinas, okay lang sa akin, sabi ko. Sabi ko, kahit wala tayong pera, kahit hindi na mayaman, kahit hindi na, kasi sinasabi niya sa akin, gusto niya doon daw kami magpakasal sa Batanes. Sabi ko, kahit hindi na Batanes, kahit simpleng kasal lang, sabi ko, kahit simpleng kasal lang, masaya na ako doon. Sabi ko, basta gusto ko lang talaga na magkasama tayo. Yun bang, ayokong tumanda na mag-isa ba? Ang ganun. Tapos, ang sinasagot niya palagi sa akin na mahirap daw kapag walang pera kasi ngayon nga hindi pa siya nakabalik ng Europe, wala siyang trabaho, wala siyang pera, sabing ganun. Mahirap daw. Sabi ko, sige, maghihintay lang ako. Sabi ko, go signal mo lang naman ang inihintay ko eh. Anytime pag sinabi mong uwi ka na dito, uuwi na rin ako, sabi ko. Yun, wala talaga ako nagawang mali sa kanya, wala ako nagawang kasalanan. Siguro para sa kanya, makulit ako. Kasi kapag nagtatanong kasi ako na hindi ako kontento sa sagot, and parang tatahimik lang ako, pero mauungkat pa rin yan kinabukasan eh, kasi hindi ako kontento sa sagot. Kasi yun yung parang sinasabi ng instinct mo na parang kailangan mong kumpirmahin mula sa bibig niya. Opo. Oo. Pero wala pa rin siyang malinaw na sagot dun sa mga tinatanong mo.
So, yun nga po. Tapos, yun nga, matapos yung 1 week na yun na nawala siya, nagpunta siya ng Batangas. Pagbalik niya, ano na, parang... Shokoy iba na yung siya. Ganun. Nag-iba na siya. Nag-iba na Hindi na siya. Hindi na siya tao. ganun ka, Shokoy na nga. Kasi nag-swimming. De, charot lang, Bedarot. Okay, so, pagkabalik niya from Batangas, nag-iba na siya ng pakikitungo sa'yo. Mas lalo bang lumamig? Nag-iba na. Mas lumamig na lalo. Tapos, yung... Kasi ako maluwag ako rito eh. Anytime pwede akong tawagan eh. Tapos nagiging ano kasi namin, parang nakasanayan namin ba na habang may ginagawa ko, kausap ko siya, ganyan. Tapos, nawala na yung ganun. Yung tatawag siya sa akin sa umaga, pagkagising, ganyan. Tapos, tatawag ulit tanghali na, sasabihin na, tanghali na busy ako ngayon, may gagawin akong ganito, ganyan. Buksan ko yung sasakyan, ganito, ganyan. Okay, ganyan. Tapos pagdating ng tanghali, ng after lunch, tatawag na naman, sasabihin na naman matutulog ako. Parang ganun ba? Tapos, sa hapon na naman, pag mag-message ako, anong ginagawa mo? Ito ko nakahiga pa, kakagising lang. Babango na rin, magluluto ng hapunan, sabing ganun. Tapos, nawala na yung mga ano dati. Tapos, iniintindi ko kasi nga sabi niya, may anxiety nga siya. Parang gusto niya maging busy palagi, gusto may gagawin palagi, sabing ganun. So, iniintindi ko siya sa abot ng aking makakaya, iniintindi ko siya. Tapos, nitong March lang, nagulat kasi ako, may biglang nag-comment sa post ko sa Facebook. May biglang nag-comment sa akin na yung post ko na yun, matagal na. Siguro mga December pa yun. Tapos may biglang nag-comment na parang babala ba sa akin na mag-ingat, wag masyadong magtiwala sa ganyan. Mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Parang ganon. Parang nagpapahiwatig ba. Sabi ko, tapos tinignan ko yung profile nung nag-comment na yon. Dami account lang siya. Isa lang yung friends niya, ganon. Tapos biglang shinare pa niya yung profile picture ko. Shinare niya doon sa wall niya. Tapos, ayun, yun ang caption niya doon, huwag magtitiwala sa taong, kilalanin mo lang mabuti kung sino yung ganyan mga ano pa, na huwag daw magtiwala masyado. Anong Tapos tumatakbo nakita sa ko sa isip mo nun? Yung ex niya ang nasa isip ko. Tapos, pinakita ko sa kanya. Tapos sabi niya, sino ba yan? Sabi ko, nag-comment lang kasi bigla. Tapos ang sinabi niya sa akin, bakit ka kasi post sa Facebook? Sabi ko, bakit ganyan ang sinabi mo? Facebook ko yan eh. Sabi ko, Facebook ko yan. Bakit naman hindi ako magpo-post? Bakit parang kasalanan ko pa? Sabi ko, nagsusumbong ako sa'yo kasi may nag-comment na ganito. Gusto ko may sasabihin man lang siya na ano ba. Tapos ang palalabasin pa, mali ko pa kasi nagpo-post ako. Tapos yun, sinabi ko sa kanya, ayan, shinare yung profile ko. Sabi ko, shinare yung profile ko, tapos may caption na ganito. Sabi niya, i-block mo na kasi yan, ba't mo ba pinapatulan niya mga ganyan? Dami account pala yan, ba't pumapatol ka pa? Sabi ganon. Sabi ko, para kasing naintriga ako, parang may gusto siyang sabihin sa akin, parang may gusto siyang ipaalam sa akin. Sabi niya, kung mas naniniwala ka dyan, edi magsama kayo. Sabi ganon sa akin. Sabi ko, ba't ganyan ka magsalita? Hindi ko pala na-mention. Nung nawala pala siya nung isang linggo, nagpunta siya ng Batangas, may biglang nag-chat sa akin na taga sa kanila. Taga sa South Luzon kasi siya eh. Taga sa kanila. Nagsabi na kakilala daw niya itong lalaki na to. Tapos, sabi niya, gaano mo na ba siya kakilala? Sabi ko, kilala ko lang siya. According sa mga kwento niya, pero hindi talaga kasi 2 beses pa lang kami nagkita eh. Sabi niya, alam mo ba na kaya siya hiniwalayan ng ex niya kasi hindi niya mapakasalan yung ex niya dahil may legal daw siya na asawa. Sabi ganon. Sabi ko, wala naman siyang nabanggit sa akin. Sabi ko, wala siyang nabanggit. Ang nabanggit lang niya sa akin noon, divorsyado siya kasi may naging asawa siya na ibang lahi. Tapos,
nag-divorce na daw sila. Tapos matagal na panahon na yun, 20 years ago pa daw yun. Tapos wala naman siya nababanggit sa akin na may asawa siya sa Pinas. Sabi niya, yan kasi ang balita dito sa amin, ang pagkakakilala sa kanya na may asawa siya may legal na asawa siya, kaya hindi niya mapakasalan yung ex niya at hindi na nakapag-antay yung ex niya. Ng ibang lalaki, iniwan siya. Ayun. Tapos, yun, nung tinanong ko yan sa kanya, sabi ko, alam mo bang may nag-chat sa akin na may sinabi tungkol sa'yo? Sabi niya, ano? Sabi ko, ewan ko lang ha kung paninira lang ba to o totoo ba to. Gusto ko sa'yo manggagaling, sabi ko. Sabi kasi may asawa ka raw dito, may asawa ka raw sa Pinas, kaya hindi mo raw mapakasalan yung ex mo. Sabi niya, di ba may asawa ako? Sinabi ko na sa'yo, may asawa ako, pero yung ibang lahi, yun, matagal na kaming divorce noon. Sabi niya, pero dyan sa Pinas, wala ka bang asawa dyan? Sabi niya, kung may asawa ako dito, di dapat kasama ko sila. Araw-araw, kasama ko. Sabi niya, nakikita mo naman, mag-isa lang ako dito palagi sa bahay. Sabi niya, ganon. So parang may doubt na ako ba? Maniniwala pa ako o hindi? Ganyan. Tapos, nung nitong March na nga, sinabi ko sa kanya na, kung may inililihim ka sa akin, gusto kong sabihin mo na, kasi ako, inilatag ko na yung buong pagkatao ko sa'yo eh. Wala na akong itinira na na lihim na, kasi ayoko kasi na dumating yung araw na may marinig ka mula sa ibang tao tungkol sa akin. Kaya gusto ko, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo lahat ng baho ko, ng sikreto ko, lahat, wala na akong lihim. Gusto ko, ganun ka rin sa akin, huwag ka maglihim. Kasi kung kahit na ano man yan, kasi sa point ng buhay, parang nasa point ako ng buhay ko na, kahit ano man yan, kahit siguro sabihin mo na totoong may asawa ka at kabit lang ako, siguro tatanggapin ko, sabi ko. Siguro tatanggapin ko kasi nahulog na talaga ako sa kanya. Kahit may mga nakita akong red flag sa kanya, hindi ko iniintindi. Kasi nga, nakafocus ako dun sa na magiging kami. Na kami talaga magkakasama. Kasi, dun, yung pinanghahawakan ko kasi, nung nandun kami sa simbahan, nanangako siya sa akin. Tapos, ang sabi pa niya sa akin, alam natin na darating, wala talaga perfectong relasyon, na darating talaga tayo sa punto na mag-aaway tayo. Pero wag nating gawing option ang hiwalayan, sabi ganun. Kahit na magsigawan tayo, kahit na magmurahan tayo, basta wag nating gawing option ang hiwalayan. Yun ang pinanghahawakan ko. Kaya umasa ako sa kanya, naniwala ako sa kanya. Tapos nitong bago siya nawala, nung lang siya nawala nung nakaraang Sunday, 15. Ang paalam niya sa akin, may seminar daw sila sa Batangas na naman, sabi niya. May seminar daw sila sa Batangas. Tapos inunahan na naman niya ako na Mawawalan siya ng signal. Walang signal doon ha. Kasi alam mo yung kumpanya na yan, binablock nila yung signal para sa confidentiality ng sabing ganon. Ang lalim talaga siguro ng dinadive niya sa Batangas. No? Saan ba yun? Tapos, hindi, nagtaka ako kasi, umalis siya ng alas 6, sabi niya, hindi na daw siya magdadala ng sasakyan kasi daw mahal ang gasolina, sasabay na lang daw siya sa service, gano'n, okay. So mga alas 7 daw ang call time nila, okay. Tapos habang nasa biyahe siya, imposible namang hindi niya hawak ang cellphone. Nagme-message ako sa kanya, kumusta na? Nasa biyahe ka na ba? Wala siyang hindi siya nag-o-online sa lahat ng sa lahat ng apps niya, hindi siya nag-o-online. So pinabayaan ko lang. Tapos nung mga bandang mga 10:30 ganun, tinanong ko siya, ano ng balita? Kumusta na dyan? Karating ka na ba? Sabi niya, oo, kakarating lang, papasok na, sabing ganun. Hindi, pinabayaan ko na. Kinabukasan, so iniisip ko, naniwala ko dun sa sinabi niya na walang signal eh. Iniisip ko, siguro walang signal ito. Sinubukan ko mag-message, delivered. Ibig sabihin, meron. Hindi lang niya sinisi. Ay, alam mo yung kabisada yung mga ganun. Pag sent, walang signal. Pag delivered, may signal. Tapos, nakapasok. Isa pa, tinatawagan ko yung number niya. Kasi kung sakali mang walang
walang signal, pati number hindi natatawagan, Ay, di ba? the Kung walang number you signal. dialed is not yet in service. Oh, yes. Ganun po. Cannot be Kaya lang, reached. nagre-ring. Yung dalawang number niya, nagre-ring. Yung dalawang account niya ng messenger, delivered. Ring ng ring. Tapos, walang sagot, walang reply. Hanggang ngayon, wala na talaga. Tapos, nung minsang nag-online siya nung 17, nung Martes, sinin lang niya, wala man lang kahit na anong message. Tapos, ganito, bago siya umalis nung Sunday, nagkausap pa kami ng Sabado kasi nga, parang natutoksikan na rin ako pa. Tapos every time kasi na nag-aaway kami, parang napapaisip ako ba na, parang hindi ito ang taong pinapangarap ko na na makasama na, parang kung magalit siya, parang kung galit ako, mas galit pa siya sa akin. Na parang wala akong wala na akong peace of mind dito. Pero ayokong bumitaw. Parang ayokong bumitaw ba? Kung gusto ko pa rin siyang ilaban. Dahil? Kaya kinausap, mahal ko na siya. Sabi ko, mahal ko na siya. Tapos, nung Sabado, kinausap ko siya. Sabi ko, hindi ko pa alam yun na may plano silang mag-seminar. Kinausap ko siya, sabi ko, may sasabihin sana ako, pero wag ka muna magalit ha. Sabi ko, wag ka muna magsalita. Kasi ang ugali kasi niya, kapag nag-start na akong magsalita na pakiramdam niyang matatamaan siya, magagalit na yan. Tapos uunahan na niya ako ng mas marami na siyang salita kaysa sa akin. So sabi ko, pakinggan mo muna ako, wag ka muna magsalita ha. Sabi ko sa kanya, sabi ko, alam mong mahal na mahal kita. Alam mo na umasa ako na magkakasama tayo, na ikaw na talaga yung makakasama ko habang buhay. Ayokong makipaghiwalay sa iyo. Ayokong bitawan ka, sabi ko. Kaya lang, parang natutoksikan na ako. Gusto ko lang sana parang space muna ba? Pero ayokong makipaghiwalay, sabi ko sa kanya. Ayoko kitang hiwalayan. Gusto kong bigyan muna natin ng space ang isa't isa. Para ba parang ma-refresh yung utak, sabi ganon. Tapos sabi niya, ayoko rin makipaghiwalay sa iyo. Hindi ako nakikipaghiwalay sa iyo. Pero gusto ko rin ayusin ko muna ang buhay ko. Sabi niya, ayusin ko muna ang buhay ko. Kasi alam mo, failure akong pagkatao. Sabi niya, failure ako. Jobless ako. Sabi niya, sa lahat daw ng aspeto ng unstable daw siya sa financial, sa emotional, sa physical. Kasi sabi nga niya, ang dami na niyang nararamdaman. Sabi niya gano'n. Unstable daw siya. Sabi niya, overwhelmed na daw siya. Gusto daw niya mag-detach muna sa lahat, sabi ganon. Tapos, sabi niya, pero hindi ako nakikipaghiwalay sa iyo. Mahal na mahal kita, sabi ganon. So, umasa pa rin ako na siguro gusto lang niya na maglaylo muna ng ilang araw, kanya. Pero, kahit after nung mag-usap kami, may mga update pa rin siya na mga pailan-ilang message pa rin siya sa akin, ganon. Hanggang sa sumapit na nga itong Saturday, tas di na siya nagparamdam. Tama ba? Or sumapit na tong... Sunday po siya umalis. Sunday. So, hindi na siya nagparamdam. Hanggang ngayon, hindi na po siya nagpaparamdam. Tapos, tinitingnan ko yung mga apps niya, WhatsApp niya, yung emo niya, yung Viber niya. Yung Viber, last online niya, kanina lang yata, nag-online siya kanina. Yung WhatsApp niya, online naman siya. Tinatawagan ko, nagre-ring naman. Sabi ko, tapos nagme-message ako, sabi ko, gusto ko lang makipalita kung kumusta ka na dyan. Wala talaga. Sabi ko, namimiss na kita, hindi ako nakakatulog sa gabi. Wala talaga. Tapos nung sinin lang niya. Tapos sabi ko, para na akong tanga dito na Sabi ko, sabihin mo na lang, diretsahin mo na lang ako kung anong gusto mo. Kasi parang hindi ko kaya na ilang araw na. Yun. Hanggang ngayon nakikita ko siya kaninang online, tinawagan ko siya, nag-ring naman, pero hindi talaga niya sinasagot. Kaya nasa isip ko. Ano yung gusto mong mangyari ngayon? Purple. Siguro, validation lang. Gusto ko lang na kailangan ko pa ba siyang antayin pa ba talaga siya? O, kasi naghahalo yung nasa isip ko
Kasi pumasok na yung sa isip ko yung sinasabi nung nag-chat sa akin na may tunay siyang asawa. Inisip ko baka nandoon siya sa tunay niyang asawa. Even na hindi pa naman niya kinonfirm talaga sa akin na totoo yun. Pero kasi narinig ko sa pumasok sa isip ko, parang nag-overthink na ako ba? Na siguro may totoong asawa ito na nandoon siya sa asawa niya. Siguro naka-silent yung phone niya kaya hindi niya naririnig yung tawag ko. Yung mga nasa isip ko. O kaya naman, baka umuwi siya sa probinsya nila na nakipagbalikan siya doon sa ex niya kasi may anak sila doon sa ex niya. Tapos, o kaya gusto lang niya umattend doon sa sa moving up ng anak niya kasi kinder pa yung anak niya. Lang wala talaga, puro lang ba, puro nasa isip ko lang. Hindi So parang gusto mong masagot yung mga tanong dun sa isip mo. Gusto mo nang magkaroon ng klarong sagot dun sa mga naiisip mo. Okay. Paano kung ayaw na niya talagang makipag-usap sa'yo at tinatawagan mo lahat ginagawa mo, 'di ba? Para lang makausap siya, masubukang makausap siya, makapag-reach out sa kanya. Lahat na tinry mo sa apps, 'di ba? Tapos nagme-message ka, tumatawag ka, hindi niya sinasagot. Paano kung ayaw na talaga niya na makipag-usap pa sa'yo? Anong gagawin mo? Siguro gusto ko lang ng closure talaga. Kasi sa ngayon kasi, ando doon pa ako sa yung parang pinaprocess ko na yung sarili ko na natanggapin kung sakali mang hindi talaga magiging kami. Ang gusto ko lang yung magiging tapat lang siya ba? Yung maging honest lang siya. Kasi pakiramdam ko kasi parang unfair sa akin ba na totoo naman lahat ng pinakita ko sa kanya, pinaramdam ko sa kanya. Totoo naman. Ma'am Tapos siya, ang dami niyang lihim. Ma'am Purple, valid yung nararamdaman mo ngayon, yung sinasabi mo ngayon na gusto mo ng confirmation, 'di ba? Gusto mong malaman na talaga bang yung mga haka-haka mo ay totoo, yung mga naiisip mo ay totoo. Pero kasi Ma'am Purple, ang hirap patunayan at ang hirap na may isang tao o yung katulad nung taong nang-go sa'yo ay umamin na totoo nga yung mga mo. Kasi kung yung panahon nga na nakilala mo siya nung una, hindi niya na sinabi, how much more ngayon na booking na siya, aaminin niya pa rin ba? Hindi na. Ang taong cheater, manloloko, hindi yan kailanman aamin ng kanyang pagkakamali kahit huling-huli mo na. And in an ideal world, ang gusto talaga nating mangyari ma-verbalize sa atin ng taong nag-ghost sa atin yung tunay na dahilan kung bakit bigla na lang siyang nawala. Yes. Yun yung gusto nating mangyari in an ideal world. But it's the reality na minsan talaga ang sagot sa mga tanong mo ay naroroon na mismo sa harap mo at yun na yung pang-iiwan niya sa'yo, ang hindi niya pagpaparamdam sa'yo. Yes. That is already the answer that you need. At yun lang yung kailangan talagang tanggapin ng tao. Pero ang sakit din kasi partner, and valid nga, katulad nga na sinabi natin na valid yung reason and nararamdaman ni Purple ngayon dahil nga, ang hirap maiwanan ng may question mark. Totoo naman. Mas okay na yung nag-away kayo at nahuli mong nang bababae talaga eh. Oo. Kaysa naman yung bigla na lang nawala. Oo, kasi mali mo ba kung talagang naiwan lang siya sa Batangas, di na siya nakaahon dun sa dagat, 'di ba? Mali mo talagang tuluyan na siya naging syokoy. Nalaglag na doon sa Taal, gano'n. Oo, kaya nandun na sa Taal, 'di ba? Sumama pala dun sa mga Sana nga po diniretso na lang niya na gusto na niyang makipaghiwalay. Parang ganun ba? Para ako naman. May number ka. May number ka ba? Tawagan kaya natin. Chat mo dito sa amin. Chat mo Tawagan dito. natin. Try natin tawagan. Nakakahiya. Hindi kasi kung baka mamaya kung hindi ikaw yung sasagutin niya mula sa number mo yung tawag, mali mo sa amin sagutin niya. Tapos makapag-usap kayo ngayon dito on air. Kung gusto mo lang naman, walang palitan. Baka mas lalong iiwan ako. So nandun ka sa part na natatakot ka na tuluyan ka na talaga maiwan itong taong to. Oo. Pero hindi ka ba Totoo natatakot, lang. Purple, na na patuloy kang lolokohin ng tao na to? Nandoon din ako sa Kasi bago nga siya umalis, nasa na ako yung isip ko kasi parang toxic na hindi na pwede na palaging ganito. Kaya lang lagi pa rin akong nakakapit pa rin ako dun sa yung sa pangako niya sa akin ba. Na Yun wag lang bibitaw, palagi kong ganon. pinanghahawakan. Na wag bibitaw Opo. kahit mahirapan kayo. Tapos lagi niya sinasabi sa akin, basta magtiwala ka lang. Mhm. Kaya lang iba naman yung mga pinapakita niya ngayon na
Parang ganun, ma'am. Malabo nang magtiwala. Mhm. Mahirap na magtiwala. Kasi hindi Ang gusto ko consistent lang- yung hindi consistent yung action niya doon sa mga sinasabi niya. Yes. Tama ba? Yun nga po. Opo. Ako para sa akin purple bilang isang lalaki. Kung alam mo naman na marami ng red flag na senyales na dapat nang iwanan nitong lalaki na to, I think worth it itong bitawan na rin eh. Kesa naman na oo nga, na paglaban mo nga o pinanghawakan mo nga yung pangako ninyo sa isa't isa na kahit anong mangyari, walang iwanan, paniwalaan, pero nandun ba yung kapayapaan? 'Di ba? Yun ang lagi natin titignan eh. Hindi tayo pwedeng pakumpiyansa or bumasi lang doon sa sinasabi ng isang tao na tiwala ka lang, mahal kita, hindi kita iiwan. Ikaw lang. Oo, nasabi niya yun. Pero ang tanong, kaya niya bang panindigan yun? At may kapayapaan ka ba kung pangahawakan mo yun? Ma'am, kung may kapayapaan ka, sige, go. Kung mapapatunayan mo sa amin ngayon ni DJ Rocky na may kapayapaan ka kapag pinili mo na panghawakan yung tiwala na salita niya, na kumapit ka dun sa kanya, sige ma'am, hindi na kami magsasabi sa iyo na tigil mo na to. Pero ma'am, kung wala, ma'am, alam mo na. Siguro ang tamang sagot. Yun nga po eh. Sabi nga, words are cheap. Actions prove why words mean nothing. Tama. Galing. Kaya lang ang hirap po ang hirap sa pakiramdam yung naiwan ka sa ere talaga na Opo. Dapat- You understand? Naging prangka na lang siya eh. Naging prangka na lang sana siya na kahit sabihin man lang niya na hindi, tingin ko hindi na mag-work tong relasyon natin. Tigil na natin to. Ganun na lang sana kahit hindi na niya aminin na may asawa siya o ano. Basta yung closure lang ba? Opo eh. Pero talaga ma'am, may mga tao kasi talaga hindi kaya mag-verbalize na tapusin na natin to. Yes. May mga tao talagang bigla ka na lang iiwan nang hindi man lang magsasabi ng tunay na dahilan o hindi na lang magpapaalam at hindi na lang magpaparamdam. Tama. Kailangan nating tanggapin talaga na hindi natin kontrolado yung mga taong yun. Tama. Pero ang kaya nating kontrolin ay yung sarili nating pagresponde doon sa ganong klaseng aksyon na iginawad sa atin o ginawa sa atin. Gusto mo ba retohan ka namin? May nagsasabi dito sa TikTok na reto na lang daw namin ikaw sa iba. Charot! Sa tsuhin niya daw. Wait, charot. Sa mga driver natin ngayon na nakatutok on air na single, kilala ka namin. 43 from Hong Kong, Purple. Sino kamukha mong artista, ma'am? Wala? Ma'am Purple. Kaya naman. Ma'am Purple. Kaya naman. Ma'am Purple. Hindi, parang wala naman po. Ma-purple ba o ma-mink-mink? Sagutin mo. Dude, pag purple, pag Bugbog. bugbog yun eh. Ang kulit mo talaga, DJ Titangelo. Mamink-mink o brown na lang. Tsokolate o mamink-mink. Ma'am, purple. Yes po, DJ. Alam mo kasi, ayaw ka namin maging sad. Ayaw namin na meron tayong kababayan na nasa ibang bansa na nalulungkot at naguguluhan sa kanyang desisyon. Ma'am, tumawag ka sa amin and alam ko na tiwala ka dito sa programa, tiwala ka kay DJ Rocky, tiwala ka sa amin. Ma'am, sa pagkakataon ba na ito, sa 7 buwan ninyong nagsama ng guy na ito, alam ko na ang daming kada araw may mga natutuklasan ka, may mga naiisip ka. At sabihin na natin 70-30, 30% na gusto mo pa rin 30% na gusto mo na bumitaw, 70% na gusto mo pa rin panghawakan. 90 lang, dude. 90 gusto Ang niya taas. panghawakan. Oo. Sabihin na natin 10% ang porsyento ng iyong pagmamahal sa kanya at yung pagbitaw mo. Pero ma'am, siguro it's about time na palayain mo na yung taong alam mo naman na hindi na rin nakakabuti sa katulad mo.
Ma'am, siguro kung bibitawan mo yan at maging bukas ka sa mga taong pwedeng pumasok sa buhay mo na mas deserving at deserve mo din naman, 'di ba, ng mahalin ng tama. Kahit sabihin mong may edad na tayo, may anak na tayo, deserve pa rin natin mahalin ng tama eh. So yung tingin mo ba deserve mo itong nararamdaman mo ngayon, ma'am? Deserve mo ba na Hindi. nandito ka sa Hindi. relasyon na Hindi. ito? 'Di ba? So simple, ma'am. Ibig sabihin kung hindi mo deserve itong bagay na to, bakit ka mananatili sa ganitong sistema ng buhay mo? Kung meron ka namang choice na bitawan. Ma'am, alam mo, mahirap tuklasin yung mga bagay na ayaw pang magpatuklas. Darating ang panahon na malalaman mo din yung mga sagot dyan sa mga tanong mo. Pero, wag mo nang hintayin na malaman yan na pati yung sarili mo kakahintay o kakatuklas ng mga bagay na yan, nakakalimutan mo na palang bigyan ng importansya yung sarili mo. Salamat po, DJ Tangelo. Sa pagkakataong ito ba, ma'am, Alam may niyo po, mensahe ka sa ba sa totoo kanya? lang po, sa totoo lang po, sa nangyayari sa amin ngayon, hindi po ako ganun kalungkot. Nasaktan man ako pero hindi siya ganun kasakit. Kasi parang expected ko na kasi na kasi yun sa mga araw nga na nagiging toxic na kami. Parang expected ko na mangyayari to. Kaya lang, ang mas nangingibabaw sa akin ngayon, parang galit na naiwan ako sa ere ba? Galit na ang daming tanong na hindi niya nasagot. Okay. Ma'am, Purple, ganito na lang, no? Bibigyan ka na lang namin ng pagkakataon na makapag-release, no, ng galit na nararamdaman mo through messaging etong taong to na nang-ghost sa iyo. Sa 7 buwan na nagkaroon kayo ng relasyon, nang bigla ka na lang niyang iniwan, baka meron kang mensaheng gustong ipahatid sa kanya na baka sakali lang na mapakinggan niya ito sa radyo. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Go ahead, ma'am. Bigay ka ng message sa kanya. Sige po. Babe, alam ko naman, umpisa pa lang niloloko mo na ako eh. Nararamdaman ko na yun eh. Pero lahat ng mga nakikita kong red flag sa'yo, hindi ko iniintindi yun. Nagbubulag-bulagan ako kasi kumapit ako dun sa pangarap natin. Yung mga panggagastait mo sa akin, yung mga pagmamanipula mo sa akin, binabaligtad mo ko palagi. Hindi ko na hindi ko na pinapansin yun eh. Kasi mas nangingibabaw sa akin yung pagmamahal ko sa iyo, iniintindi kita. Kung hanggat kaya ko nga na unatin yung i-stretch yung utak ko para lang maunawaan ka. Yun eh. Ginawa ko na eh. Kaya lang, sa ginagawa mo kasi ngayon, para bang nakakaloko ka sa akin ba, na iniwan mo na lang ako sa ere. Magsabi ka na sana ng tangkahin mo na lang sana ako. Hindi naman tayo mga bata na. Maiintindihan ko naman kahit sabihin mo sa akin na talagang may asawa ka or bumalik ka doon sa ex mo. Maintindihan ko naman yun. Abang bago pa lang tayo, maunawaan ko naman yun. Ayoko lang kasi na parang pinagmumukha akong tanga. Anyways, kahit ganito man nangyari sa atin ngayon, sana maging masaya ka. At sana din maging masaya na rin ako. Ayun. Ingat ka na lang. Hindi naman mawawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Ingat ka na lang palagi dyan. Yun lang po, DJ. Ganda ng sinabi niya, no? Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Pero sana may kadugtong eh. Ano? Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo, pero matututunan ko din na mahalin ang sarili ko. At matututunan ko din na palayain yung katulad mo. Wow. Sana ganun, Purple, no? Darating din Sana si nga Purple dyan. Sana dumating Yes. yung panahon na Darating din siya dyan. Naniniwala ako. Alam mo, mabait na tao tong si Purple. Alam mo, dama ko na talagang tapat at totoo siya magmahal eh. At kapag nagmamahal siya, talagang binibigay niya lahat.
Although nandun yung mga issues niya sa nakaraan, nandun yung trust issues, nandun yung parang takot, 'di ba, na baka mabigo siya ulit sa pagmamahal. Pero binigay niya eh. Binigay niya yung tiwala niya, binigay niya yung pagmamahal niya dito sa taong to. And it's really, really difficult to go on with your life na alam mong naiwan ka sa ere. Yes. Na para bang gusto mong humingi ng eroplano tapos magpasundo dun sa ere kasi naiwan ka dun eh. At ang hirap na gabi-gabi, iniisip mo pa rin kung saan ka nagkulang at saan ka nagkamali. Na kahit sabihin mo na hindi naman ako pangit. Alam ko na binigay ko naman yung best ko. Na wala naman ako nagawang mali. Pero aabot ka pa rin sa punto na may ginawa ba akong mali? Kumbaga questionin mo hindi yung tao yung sarili mo. So dama ka namin, Purple. Ang hangad namin ngayon complete healing para sa'yo. Kontakin ka man, Salamat po. hindi ka niya makontak. Sana maghilom ka. Sana po. Pero alam niyo po, nag-expect pa rin ako na tawagan niya ako. Ay, pwede naman. Wala namang kaso. Nag-expect pa rin ako. Kaya lang parang sinasabi ko na sa sarili ko na parang gusto ko lang talaga ng closure ba? Gusto ko lang talaga makausap siya. Tapos wala na. Parang ayoko na ipagpatuloy din. Ay, may caller Gusto ko tayo lang ngayon. Hello? 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 Uy, ikaw ba tong ex ni Ay, ikaw ba yung nang-ghost dito sa caller natin? Hello, babe. Uy, mga ba't ka kinikilig? Porket narinig mo lang yung boses. Kaya nga, kinilig. Sir. Baka pwedeng paulit yung sinabi mo sa kanya, sir. Hello, babe. Ay, sagot ka, ma'am. Alam mo ba kung ba't hindi ako makapag-chat sa'yo nung nasa Batangas ako? Totoo naman talaga mahina yung signal doon. Kaso, connect ako sa wifi. Kaso, iba yung pinangsundot ko eh. Hindi ko na natanggal. Nabaon na. Sana mapatawad mo ako, babe. Sir, mahal mo pa rin ba? Mahal mo pa rin, sir. Pinapalaya na kita. Oh, Diyos ko! Iba talaga yung expectation ni Miss Purple. Anyway, Purple, maraming salamat sa pagtawag mo sa amin at sana kahit Thank you papaano po. napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Opo. Thank you po. Ingat! Mahigpit na yakap. God bless, Purple. Salamat po. God Naway, bless din po sa inyo. tama na maging desisyon mo, Purple, ha? Tawag ka lang sa amin. Oo. Okay po. Thank you po. Thank you. Dude, naiwan ka na ba sa ere? Oo naman. Masakit. Pero wait, nang iwan ka na ba sa ere? Oo din. Kasi, konektado yung tanong mo doon sa pangalawa mo ring tanong eh. Yung unang tanong mo, konektado doon sa pangalawa mong tanong. Oo. Kaya ako nang iwan kasi alam kong ako na yung iiwanin. Inunahan ko na. Ang sakit kaya bilang isang lalaki na maramdaman mo na yung taong pinakamamahal mo, hindi ikaw yung sinisigaw ng puso niya. Yung pabitaw na. Oo. Alam mo, dude, naalala ko lang din, may point sa buhay ko na na-ghost din ako eh. Nagtatrabaho na ako dito sa MBC. Dude, nakakaloka kasi. Pupunta pa yun dito. Tapos medyo sikat. Alam mo yun? Tapos, talagang parang lahat alam na parang nanliligaw siya. Parang ganun. Tapos, di ako naman entertain. Tapos first time ko mag-entertain ng maliligaw. Tama. Tapos parang, alam mo yun, ang dami na namin na pag-usapan about future na para bang papunta na kami talaga sa isang opisyal na relasyon at para magkakaseryosohan na kami. Ganong level, dude. Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya nagparamdam. Ay? Tinawagan ko, tinext ko, alam mo yung walang kahit anong reply. Online pero hindi ka nire-replyan, hindi ka sinasagot. Ganun yung peg. Tapos dude, after 3 months, nag-post sa social media. May jowa na. Tapos may screenshot pa ng conversations nila nung present jowa niya nung time na yun.
na nag-overlap yung conversations namin dun sa conversations nila. So meaning, pinagsasabay pala kami. So dude, yung mga galawan ng ganong klaseng lalaki, like, yung very best foot forward, yung lahat ipapangako sa'yo, hindi ka pa naman masyadong kilala. Dun ko na-realize na ang isang lalaki may tendency talaga na magkondisyon ng utak ng babae. Tama. Na ipaparamdam niya sa'yo, kunwari, na interesado siya sa'yo. Tama. Pero kung tutuusin, ginigauge niya pa lang talaga kung okay kayo o magkiklik kayo. Hindi pa talaga siya 100% bigay na bigay. Pero ipaparamdam niya sa'yo na, ay, into you siya. At ang tawag doon ay love bombing. Yung tipong talagang mafo-fall ka as a woman dun sa taong yun kasi wala siyang ibang pinakita, puro kabutihan mula sa kanya. Tama. Bibigyan ka ng pera, didate kayo, lilibre ka niya, ganda ng words, everything. And all the promises that he made, swak na swak, huling-huli yung kiliti mo. Kaya kahit tigre ka, para magiging pusa ka eh. Ganon yung peg. Lalambot ka sa kanya. Hanggang sa iniwan ka bigla at mapapatanong ka kasi yung nabuong imahe nitong lalaking to sa utak mo, okay to eh, goods to eh. Napaka-gentleman, napaka-marespeto, napaka-makajos. So, bakit parang wala kang makitang mali sa kanya? Sarili mo lang yung nakikita mong parang may nagkulang sa'yo or parang pangit ba ako, hindi ba ako enough? Kukwestiyonin mo yung sarili mo. Kasi parang yung nailatag niya sa'yo, naipakita sa'yo, ang ganda ng imahe niya. Ikaw, parang pakiramdam mo sa'yo yung sumablay. Kasi hindi ka niya nagustuhan. Pero dude, na-realize ko after few months na hindi ako na in love sa reality of him. I just love the idea of him. Yung realidad niya, hindi siya consistent. Tama. Hindi niya ako kayang panindigan. Tama. Yun ang realidad niya, na bigla na lang siyang nang iwan. At dapat ma-realize ng bawat isa sa atin yung realidad ng taong minamahal natin. Kasi once na hindi mo ma-realize yung realidad ng isang tao at mabulag ka dun sa ideya lang ng pagkatao niya, habang buhay panghahawakan mo yung ideya na yun at hindi ka makakahanap at hindi ka matatagpuan ng tamang tao para sa'yo dahil pinipilit mong maging tama yung maling tao para sa'yo. Tama. Wala lang, yun lang yung realization ko dun sa ghosting moment sa buhay ko. Ikaw, dude, anong realization mo sa ghosting sa'yo? Sa akin naman, mali mang iwan ng tao. Sa akin naman, hindi naman ako literal na ng ghost. Nang iwan ako. Giwalay kami. Gumawa ako ng way para masabi niya rin na ayaw niya na at tama na. Kasi nangangamba ako na maunahan ako eh. Nandun ako sa point na yon na bilang isang lalaki, takot ako na masaktan. So, imbis na ako ang masaktan, ako na lang ang mananakit. Pero mali pa rin. At hindi dapat natin tinotolerate yung ganun. So, natutunan ko doon na kapag hindi mo na mahal yung isang tao or hindi mo talaga literal pa gusto yung isang tao, huwag kang magpapakita ng mga too good to be true na mga bagay. Kasi hindi mo alam kung ano pwede maging impact sa kanya yun eh. Yung mga bagay na pinapakita mo sa kanyang kumikinang, di ba? Pero hindi mo naman kayang ibigay talaga ng tuluyan. Mahirap, masakit at makakaiwang ka ng damage sa isang tao na pwedeng hindi niya malimutan. Totoo yun hindi mo malilimutan yun eh kasi totoo yun questionin mo yung sarili mo na ako ba yung may mali kasi nakita ko siya okay naman natin. Ang gaganda na pinakita niya. Totoo yun. And agree ako dun kay sinabi ni partner. At questionin mo na yung sarili mo na parang ayoko na magmahal. Kasi nga yung tamang lalaki na nakilala ko, parang binitawan pa ako. Biruin mo na ikaw ay nagmamahal lang naman, nananahimik, tas biglang may pumasok sa'yo sa buhay mo na nagpakita ng mga magagandang bagay na katulad niya.
Ikaw pa ngayon na mapapagod magmahal ng totoo. At mahuhook ka dun sa ganun. Yung mga ganun eh. Buti tingin ko- na-realize mo yun, dude, Oo. no? Napaka-manipulative Kasi mo dyan. bibihira yung Diba? lalaki makaka-realize nun. Mali talaga. Mali na manipulahin mo yung emosyon ng isang tao para lang maging mabango at maganda ka sa kanya. Ako, habang tumatagal, na-realize ko, partner, na mas mabuti pala na ibaba mo literal yung pagkatao mo sa taong mamahalin mo. Hindi yung maganda, kundi yung pangit mo. Kasi dun mo mag-gauge or dun mo makikita na talagang mahal ka niya. Kasi pinakita mo na yung pangit, pero bakit pa rin ako tinatanggap nito? Yun lang ang naging sukatan ko. So yung nakilala ko, yung taong mamahalin ko, pinakita ko kung ano ko. Ito yung buhay ko. Ito yung lifestyle ko. Ito ako. Ngayon, mamahalin mo ba ako? Pero alam ko sa sarili ko na kapag may tao nagmahal pa rin sa akin at yumakap, handa ako magbago. Doon ko papakita yung kabutihan ko. Yun eh. Para sa akin, mas mahirap ipakita yung kapangitan mo. At mas madaling maging mabuti nga na pinapakita mo. Mabait ka. Pero yung kasamaan mo para pakita mo, mahirap yun. At saka dude, pag naging vulnerable ka na sa isang tao, especially sa partner mo, ibig sabihin nun, tinanggal mo na yung ego mo sa sarili mo. Tinanggal mo na yung, binaba mo na yung pride mo. Ibig sabihin nun, binalatan mo na talaga ng buhay yung sarili mo dun sa taong yun. Tama. It's take it or leave it na. Hindi kayang gawin yun nung nung lalaking nakilala ng caller natin. So, ibig sabihin, may reservations pa siya towards you. So, hindi pa siya yung tama para sa'yo. Agree. Well, dami natin realizations Ganda, ngayon. no? Ang ganda ng call natin ngayon. Anyway, mga kabisyo, muli, maraming salamat po at kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At nakasama din po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Maraming salamat, kabisyo. Mamaya ulit alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw tayo magsama-sama sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Purple, handog po naming awitin sa inyo. At sa'yo ay awitin ni Michael Ducci, Binaliwala. Dear Uncle Dagon. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. At sa lahat ng lady guards katulad ko. Tawagin nyo na lang po akong Jane. Single at may boyfriend ako na single as in wala pong asawa. Pero may boyfriend ako for 2 years na ang pangalan ay walaan nyo. Ang daming lalaki. Yun nga madami. Pipo po. Pipo. Asawa ni? Pipa Pig. Kailas na. Umalis po ako ng Zamboanga City dahil gusto ko nga makapagtrabaho sa isang cruise ship. Kaso, kailangan pala ng experience kaya pansamantala, naging lady guard po ako sa isang warehouse dito sa Malolos, Bulacan. Makakuha lang ako ng 2 years experience ay pwede na ako mag-apply sa cruise ship. Sa awa ng Diyos, 3 buwan na lang po at magdadalawang taon na ako. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mars, mamimiss ko namin, no? Alis ko na pala after 3 months. Ako eh. Hindi Ano binabola, diba, Charm? Mamimiss natin siya. Kaya nga, mamimiss ka namin. Diba, Joy?
Wala si Joy. wala ba siya? Absent na naman, okay. Nagtalpak. Pero totoo. Oo nga, mamimiss ka namin dito, Jane. Pag nasa cruise ship ka na, ha? Huwag niyo naman palungkot. Regards mo ako doon. 3 months pa yun eh. Huwag niyo naman akong palungkotin. Pero mamimiss ko yung sabay-sabay tayo kumakain. Sabay-sabay tayong nagro-rollbox. Tsaka sabay-sabay tayong kung ano yung ginagawa natin. Sabay-sabay tayong lalait. Diba? Sabay-sabay tayong pupunta sa impyerno kasi sobrang manlalait nung GC natin. Ay talaga. Ang bilis mo, magto 2 years ka na. Parang kailan lang dumating ka dito, ang payat-payat mo, tapos Hoy, para sinabi mo mataba ako ngayon. Ikaw sobrang taba mo. at least malusog. Di kasi, di ba? Lampayatot ka dati ngayon. Eh kasi dati parang wala pa ako, hindi pa ako nakakatikim ng mga pagkain dito sa sa Maynila. Ano mo, natawa Manila ako. ba to? Bulacan. Malulos, Bulacan. Ano mo, natawa ako sa'yo. Hindi kasi pang Lady Guard yung itsura mo. Maganda ka, kaso hindi mo ko binigyan Ay, ng parang chance. sinabi mong pangit yung mga lady guard Ganon ba yun? Grabe ka. Hindi, sinasabi ko lang. Lampayatot lang kasi ako. Feeling nyo hindi ako physically fit na mag lady guard. Pero kaya ko. Guys, maniwala ba kayo, guys? Mas lalo kami maniwala na sana, meron lang. Pero totoo, mamimiss ka namin dito, di ba, Charm? Magsalita ka, Charm! Kaya nga, hindi, nalulungkot lang ako para sa kaibigan ko. Pero huwag mo kami kalimutan na kapag nasa pag mayaman ka na, at saka pag nagbabarko ka na, pero sana mapasok mo din kami kasi syempre gusto namin mag-upgrade sa life at saka Ayoko na rin dito sa warehouse, ang init-init Kaya eh. nga. Wala bang warehouse na aircon? meron. Dapat doon tayo sa Doon na aircon. tayo sila mag-apply. Bagay. O kaya mag-letter tayo sa management. Put aircon. Install aircon. Ano po aircon? Ha? Kasi ang tagal-tagal na namin dito, ha? Ikaw, amo ka pa naman, nakapag-aral ka pa naman. Ikaw Hindi lang na ako ang nag-aral eh. ikaw lang ang Diskarte yung lang. mayaman. Tapos kami dito, walang ka-aircon. Ha? Gusto mo pa kami mag-OT, tas ng gasolina? Oh, sorry ha. Kailangan pala ako na yung mag-adjust. Siyempre, ikaw yung mayaman. Sige. Ay, Charm, huwag kang Boss, hello boss. po. Hi, boss. binibigyan ko kayo ng maliliit na electric fan. Yan ako. Sa inyo na yan. Para di kayo mainitan. Ganun ako. Yung aircon. Wow, ikaw kaya. Last na lang to. Nainis ako dito. Salamat ito, boss, ha? Alam mo, malapit na kami magsumbong sa DPWH. Bakit siya di? Saan ba nagsusumbong? Saan ba nagsusumbong, Mars? Sa Dolin. Sa DPWH, mali ka naman eh. Flood control yun. Alam nyo. Makinig kayo. Palagyan mo kami ng split type dyan. Ay, hindi. Kahit window type. Isang buong warehouse. Tapos 0.5 lang yung horsepower. Mas malakas pa doon electric fan may kung maliit. window. Yeah, itong warehouse, wala. Kahit yung umiikot sa tuktok na gano'n. Ano ba yun? Exhaust. Turbulence. Basta turbo sir. Pag bumibilis to, Oo, wala turbulence. kaming gano'n. Anong klase kang mayaman? Ano, tao ka ba? Boss, ito kayo napagkwentuhan namin kasi nga magbabarko na pala to si Wala si bang... Jane. Dapat mag-ready ka na ng yung Jane. separation fee. Alam mo, Jean, hindi naman Hindi, porket sir. magbarko ka, yayaman ka na, mas okay dito sa warehouse ko magtrabaho. Huwag ka na magbarko. Yung mga nagbarko, nagsisisi. Pagbalik, wala nang trabaho. Huwag ka na umalis. Pero Dito ka na lang. syempre, dapat ano po kayo, di ba, sang-ayon kayo sa pag-upgrade namin sa buhay. Dapat hindi kami forever dito sa warehouse, walang aircon dito. Ang ngayon, 38 degrees yung summer. Pero sinasabi ko lang sa'yo, mas okay dito sa warehouse ko kaysa dyan sa Huwag barko. ka maniwala dyan sa manipulative na yan, mayaman na yan, business. Sinasabi ko lang yan sa'yo. Pero kung gusto mo talagang magtagal at yumaman, pabiyudo na ako Pabiyudo na ako. Kung gusto mo lang. Ano yung pabyudo, boss?
Siyempre, malapit na, kaya pabiyudo na ako. Kita mo, sama ng ugali. Advance ka mag-isip. Buhay pa yung asawa mo, pabyudo ka na sinasabi mo. May sakit eh. Papunta na yan, Over pabiyudo ka na. naman sa pabyudo. Basta, alalahanin mo na yung Sir, upper ko. salamat sa lahat kahit hindi ka okay na boss. Salamat pa rin sa lahat. Mana talaga yung si Jojo sa'yo. Jojo. Call and Tits, wala pa ako naging problema sa trabaho. Kaso nga lang, hindi talaga sapat yung sinasahod ko. Kaya, itutuloy ko talaga yung pangarap ko na mag-cruise ship. Ganon din po kasi ang ginawa ng isa kong kaibigan at siya ang nag-alok sa akin ng trabaho sa barko. Kahit nagsimula ako sa housekeeping, basta importante, andun na ako. Kaso, sinorpresa po ako ng boyfriend kong si Pipo from Zamboanga. Mahal. Sino yung tumatawag dun? Mahal. Trixie, buksan mo yung pinto. Hoy! Yung jowa Sino? mo, dito, si Pipo. We! Andito nga! Hindi nga to prank. Pipo? Mahal. Kamusta ka na? Ba't di ka nagsabi? Surprise! Surprise! Hello! Ano na? Huwag ka nandito! Grabe ka talaga! Namiss kita. Binisita nga kita kasi namimiss din kita. Miss na kita. Grabe ka naman mang surprise. Magto 2 years mo na ako iniwan sa atin, sa Zamboanga. Alam mo naman kasi kailangan magtrabaho dito para matupad ko yung mga pangarap ko. Pero buti dito ka na, huwag ka na magtampo. Ang ingay mo, Trixie. M ka ng M, wala ka ng ubo. Naiingit lang ako dito. Bibili muna ako ng yelo. Oo, tagalan mo bumili dun sa 7... Pakaigat. Tagalan mo bumili sa may 7-Eleven Vito Cruz, ha? Doon ka bumili. Ang 7-Eleven sa Star City, doon. Oo, tapos pag wala doon, meron ba naman 7-Eleven sa may sa may Mambog Bacoor. Wow, taga Malolos. From Alam na, ano bang gagawin nyo? Kasi ba't ang tagal kong mawala? Kailangan makakuha ka ng Huggy Star na yellow, na ice. Sige, hanap ako. Kailangan Bye, Huggy Tito. Star. Okay. Tagalan mo, Wala ba pasalubong alis ang buhangga dyan? Mars, tapos, may dala maghanap akong ka ng... malong. Yan, para kayo. Ayan. Malong para sa'yo. Laka na, umalis ka na. Wow! Igat na igat! Ay, nako, sige. Miss na. Uy, nagkalaman ka na. Mas okay yung katawan mo Pangit. ngayon. Mas okay nga eh. Tsaka medyo pumuti Yung ka mga dito. type mo, baka may iba kang natatype. Ikaw nga yung pinuntahan ko. Yan na naman tayo eh. Bakit ka kinigilig? Dahil nandyan ka. Oh. Ganun yun. Sinasabi ko sa'yo, mahal, pag ikaw may iba ka doon na. Ano may iba? Kaya nga ako nandito. Hindi ko ba ako namimiss? Umalis na si Trixie. Ay, oo nga, umalis na pala. Game? Game natin, umalis na. Kaso, hindi ako nakabili. Nang ano? Medyas. Okay lang? Labas, sa labas lang. Tingnan natin. Ay, wala nang practice to eh. Alam mo naman. Weh. Wala nga! Sige na eh. Teka na. Akala ko call it and tits ay sandali lang po si Pipo dito. Tapos babalik na siya sa Zamboanga kasi namimiss niya lang ako. Yung pala, kaya siya lumuwas kasi gusto niya na rin magtrabaho sa Maynila. Dati ko pa po siyang inaaya pero ayaw niya. Tapos ngayong plano ko nang mag-cruise ship,
Itong nangyayari. Alam mo, hindi na ako natutuwa sa pagjo-joke mo ah. Hindi yan joke. Nakahanap na nga ako ng trabaho tapos ng matirhan. Malapit lang din. Sa may ano ko. Sa may... Talaga dito ka na for good. Oh, bakit? O Sa may basta, Valenzuela. Nakakuha. o basta in 2 months baka sasampa na ako. Iiwan mo ako? Kaya nga ako lumipat ng Maynila dito sa Nagjo-joke ka. Bulacan Nagjo-joke ka. Anong nagjo-joke? Sino bang pinunta ko dito? Sinabi ko bang magpunta ka dito? Tutuloy Dati ko. mo pa yung sinasabi sa akin Hindi lang ako makadecide agad-agad. Ngayong nag-decide na ako, nakadesisyon ako, sige na nga, sundan na nga kita dito. Dito na ako, tapos, Andito ka tapos, tuloy ang buhay, tuloy yung pangarap ko. Diyos ko naman. Pipo. Okay naman yung trabaho mo di ba? Pipo, Wala hindi. namang problema. Alam mo na gusto kaya ako nag-lady guard para ma-ladder ko yon papunta sa pangarap ko. Ganito. Alam mo, ang pangit ng pinagtatalunan natin ha. Di- Parang sinasakal mo ko ha. Hindi ako nagagandahan. Teka lang. Una sa lahat, ipaalala ko sa'yo, ikaw yung may gusto na dito ako, di ba? Natagalan lang ako mag-decide. Ngayon nandito na, ako yung nananakal. Ano yun? Bakit kasi pinipigilan mo ako magbarko? Pangarap ko yun. Ha? Bakit parang ayaw mo akong umangat sa buhay? Ayaw mo, parang mabigat sa loob mo na abutin ko yung pangarap ko? Pangarap ko yun. Sana hindi ka na lang nagpunta dito. Ano? Oo, kasi pinipigilan mo ako sa plano ko. Hindi naman pangit yung plano ko sa buhay Sinasabi ko bang pangit? Ikaw lang dami mong satsat Ikaw maraming satsat. Bigla ka nagde-decision para sa akin. Sino ka ba? Boyfriend mo ako? Boyfriend pa lang. Parang asawa. Gusto mo mapakasal na tayo Basta dito lang tayo. Lalong ayoko! Pinipigilan mo nga ako ngayon Mag-boyfriend pa lang tayo. Ano pa pag nag-asawa? Ayoko ang umalis ka na kasi tignan mo, halos 2 taon tayo hindi nagsama. Ang hirap ng long distance. Tas ngayon magbabarko ka, di mas lalo mahirap. Ilang taon nga? 2 years, 3 years ka na naman mawawala. Ayoko na ng ganun. Ikaw lang ang panalo dyan sa sinasabi mo. Ikaw talaga? lang, ikaw may gusto niyan. Para Okay, ikaw, may mamili ka jowa na. ka, para may mabebembang ka. Yung bibig mo talaga, no? Wow! Alam mo yan yung habol ko sa'yo? Hindi yan yung habol ko sa'yo. Kaya nga dito kasi mahal kita at namimiss na kita. Gusto lang kita pakasawa. Ikaw lang, makasarili ka. Para sa'yo lang yung gusto mo. Pakasarili? Sino bang aalis? Ako, bakit para sa pangarap ko yun? Ha? Ano? Para sa akin lang ba yun? Para may panlamon tayo. So anong gusto mong mangyari? Di ganito na lang, mamili ka. Ano? Barko o ako? Mamili ka. Bakit napunta sa ganyan? Hindi, mamili ka. Para hindi na kita guguluhin. Alam mo, napaka-narcissist mo. Sabihin mo kung gusto Minamanipula mo sabihin, ako. sabihin mo Di Barko! See, lumabas din. Talaga! Punta-punta ka dito, papipiliin mo ako, kapal na mukha mo O sige. Sana, hindi mo pagsisisihan yan. Hindi talaga! Wow! Colin Tits, mas pinili ko nga po ang aking plano at mga pangarap na magbarko. Kaso, teka lang. Alam na ba yan, ha? Alam na ba yan ng pipo na yon? Ako, hindi ko alam kung sasabihin ko kasi matutuwa yung Diyos ko magse-celebrate yun. Paano ba ito, Mars? Tulungan mo ako. Pero wala akong tulong kakaisip. Stress na. Tinulungan na kita nung una. Alam mo ba saan ako bumili sa bako or ako bumili ng yelo? Hinanap ko yung Mars, sorry. otas ngayon. Paano ito, Mars? Sigurado na nakailangang PT ka na.
Wala, positive talaga. Buntis talaga ako eh. Ito. Paano ba to? 2 buwan na to siguro. Ano ba to? Ay, sabihin mo yun sa tatay na yun, sa tatay na bata. Isipin ko muna. Paano yung mga harap ko? Yung plano ko? Punta kasi ng punta dito eh. Wasin! Ikaw, kung hindi mo ako pinabili ng yelo na malayo. Hindi sana, hindi na nabuo. Mars naman, kailangan ko ng karamay ngayon eh. Ano ang gagawin ko? Yung kaigat na mo. Ikat mangod ka ba? Mars, Almana ka kay Tito Jojo ko. Ano, kailangan yan si Jojo! Sabihin mo na lang sa kanya. Oh. Isipin ko muna, Mars. Isipin ko. Sorry, pero pag-isipan ko. Sa aking pangarap